Just a life motivation to each and every one of us. The truth, things that our Lord Jesus has said. There are 5 things that our Lord Jesus never said, but a lot of people believe Jesus said that. Number one, follow your heart. Jesus never said that. He said, follow me. Because the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can understand it? Number 2, be true to yourself. Jesus never said that either. Jesus said, whoever wants to be my disciple must deny themselves, take up their cross, and follow me. Number 3, believe in yourself. Jesus never said that. He said, believe in me. I am the way, the truth, and the life. No one comes to me, to the Father, but through me. Number 4, live your truth. Jesus never said that. When Pontius Pilate questions Jesus about truth, Jesus said about truth, I am the truth, and you will know the truth, and the truth will set you free. Jesus will set you free. Number 5, as long as you are happy, that's all that matters. Jesus never said that either. He said, what will it profit if a man gains the whole world and loses his soul? Or what can a man give in exchange for his soul? That is what our Lord Jesus said. So guys, facts po ito kasi nakasulat din po ito, may pinagbatayan din po ito sa Holy Scripture. Kasi sabi nga po, ang salita ng tao madalas may daya, pero ang salita ng Panginoon kahit kailan walang kasamang daya. Kasi nga po ayaw ng Panginoon na maliligaw tayo sa motivation ng tao. Although may mga tao po talagang matuwid, may mga tao po talagang naging tapat na tagasunod ng ating Creator way back 1,000 years ago pa. Sabi nga po, nung nakasulat sa isang chapter sa Holy Scripture, susunod muna kami sa Panginoon bago sa tao. Kasi yun po yung facts, yun po yung totoo, yun po yung gusto ng ating Panginoon na maging motivation ng bawat isa sa atin. So, ano nga ba ang dapat natin gawin habang hinihintay natin ang ultimate na pagbabalik ng bugtong na anak ng ating Creator? Eh di yung mabuhay po tayo na naaayon sa pinag-uutos ng ating Creator, sa motivation niya. Yung lagi nating saliksikin ang mga motivation na papunta sa Kanya. Kasi nga po maraming mga daan na magliligaw lang sa isang tao. Kung gusto talaga nating maglingkod sa ating Panginoon, sikapin nating tumupad sa lahat ng Kanyang pinag-uutos. Eh, kaso nga po tao tayo eh. Ang tao po kasi natitisod, nagkakasala. Pero sabi nga po, kapag kumakapit ka na sa ating Panginoon ng mahigpit na pagkapit, hindi ka niya pababayaang magkamali, nang mabibigat pang ikapapahamak pa ng kaluluwa ng isang tao. Kasi magkasala ka man, magaan na lang, hindi mo na lang sinasadya, hindi mo ipagpapatuloy kasi nga po may guidance ka na ng life motivation ng ating Panginoon. Yan po yung nakasulat, yan po yung totoong facts talaga.
Kasi, sabi nga po, kapag ka sinisikap nating tinutupad natin yung mga pinagtatagubilin at pinag-uutos nating Panginoon, hindi niya tayo pababayaan eh. Kasi nakikita ng Panginoon yung talagang motivation ng isang tao eh. Kung ikaw ba ay nagkukunwari lang na sumusunod ka sa Kanya o talagang tapat ka na sumusunod sa Kanya. Kasi marami din pong mga pangyayari na nasulat yan sa kanyang love letter sa humanity na nagpapakita na ang isang tao natisod. Pero kahit natisod, nagbalik loob sa Panginoon. Yun po kasi yung pinaka bottom line eh, na kapag natisod ka, kapag nagkamali ka, kapag nagkasala ka, willing kang aminin yung pagkakamali mo, willing kang magsisi, willing kang aminin yung kasalanang nagawa mo. So, ang Panginoon po, napakabuti niya po. Lagi niya po tayong binibigyan ng mga chances, ng pagkakataon. Kaso, pagka po huling-huli na, yung saka ka palang magkakaroon ng na gagamitin mo yung chances na binigay sa'yo, naghihingalo ka na, mahina ka na. Parang napakaliit na po ng chance mo no, na ipapakita mo pa talagang nagsisisi ka, mamamatay ka na. Sabi nga po nung isang matuwid na mga ngaral guys, isa lang po yung magnanakaw na nakatabi ng ating Lord Jesus, na talagang taos sa puso niya humingi siya ng tawad. Kaya ang isinagot sa kanya ng ating Panginoong Hesus, ngayon din ipagsasama kita. Kasi wala na po siyang ka-chance eh. Mamamatay na po siya on that very moment na susunod na mga minuto, mamamatay na talaga siya kasi binugbog na din po yung magnanakaw na yun eh. So, on that very moment, during the few hours na nakita niyang nakabitin silang tatlo doon, nakita niya po talaga yung holiness, yung sovereignty ng bigatin Son na talagang tunay na dapat pagtiwalaan ng taong ito kasi hindi ito nagkasala. Tsaka napakabanal po nung katabi niya na yon, hindi talaga tao. Ibig sabihin, naramdaman po nung magnanakaw na yun sa puso niya, sa kaibuturan ng puso niya, sa kanyang kaluluwa na pinagsisihan niya lahat ng ginawa niyang mali. Tapos, tinanggap po ng Panginoon yung pagsisisi niya. Kasi yun po yung essence eh. Yun po yung essence na gagabayan ka talaga ng Holy Spirit ng ating Panginoon kapag nakita ng ating Creator na talagang tapat kang nagsisisi. Dapat po habang maaga pa, habang malakas pa tayo, pakita na natin ang ipakita sa Panginoon na sinisikap nating tumupad sa lahat ng motivation na nakasulat sa kanyang love letter. That's all guys. Thank you so much po. Sana po I can make sense. Sana po kahit maliit na life coaching motivation at insights, nakakapagtawid po ako sa bawat makakakita ng content ko na to. Thank you po for watching. Salamat po kapag tinatapos niyo yung content ko. Sigad na po ang bahala sa ating lahat. Mag-ingat po tayo palagi and always have steadfast faith to our Creator and to His begotten Son. To God be the glory. God bless us all. And love and peace po to each and every one of us. Amen. Thank you po ulit for watching.